para sa nag-aaral. Gusto pa rin sa at tayo baik natin once again ito una sa lahat ay kasama ko na gawin ng pag-ibig panalangin mga pamamagitan at mga pagpapasalamat tungkol sa pag-ibig at pag-ibig ang kulang upang tayo mamuhay at pag-ibig at pag-ibig at ay mabuti sa aya-aya sa Diyos at ang lahat ng tao ay marit at makarating sa pagkakilala pagsasabi sa Diyos at papangitan sa Diyos at sa mga tao ay binigay ang sarili at ang sagot sa lahat at siya pagkotoo sa mga kasama sa negosyo. Para dito itinalaga ako sa isang mga ngaral at pagkotoo. Nagsabi ko ang kamusuhan o sa mga palataya sa bawat dako at tinataan niya sa pagkakanal na kabon wala sa sinulat sa ito at si Timoteo ay nasa ulat ito para masigay iba't nasin Timoteo right at least bagay na kailangan pastor that leads to equal wisdom. Chapter 2, verse 8, is the topic of praying the Lord for first the topic tayo na ay namin sa so last time characteristic bisa nakita natin kung ano yung karakter na pinagdito
Jadi, ini masalah ini semakin universitas dari sangat betul karena para sekarang kita berbicara untuknya para saat hari para pelaku tahu hari
yung unang sabay sa pero word 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 Carlos wala basically excellent principally morally it requires goodness for righteousness of behavior. Admirable. Tao, tao at siya, Lord, tao sa kaligtasan, harus dito sa lifespan, to have for justice tayo sa pagkakita. May isa kaya sila glorify sa tao wala sa atin sa glorify sa kanyang sa paligid. This guy, this person is saved. Ikalawa, life at soul will now have the desire to live in life. Yan po yung nangyayari. Ang gaganap sa buhay ng tao. Magkakaroon na siya ng desire to life. Ito, sa kanyang buhay. Wala siyang desire. Buhay, sa ikaw ba na alam? At sorry kami siya. Kakayuhan, for stage, which is good. Sa tao, kailangan palataya, magpapatuloy sa buhay. Hindi kami gitregit sa ating Panginoon at nagpapatuloy sa salamat sa kanilang buhay. Ang favorite of course is also sa church ay nagbibigay din ito sa benefit. Ano yung benefit at nakakasin sa tao? Yes. Pagkaksihan nila ang kaligtasan ng tao, diba?
baptism, di ba? Ay baptism at as an illustration at pagliligtas ng ating Panginoon Diyos, di ba? So, ito'y nagpapaalala o patuloy na ipinapaalala sa congregation o sa church ang kadakilaan ng Diyos sa pagliligtas. So whenever the time ng isang tao nagkahayag ng kanyang pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, na-edify ang church. Nagpapaalala ito ng patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. At nakikita ng mga tao doon ang kanilang sarili na ganun din ang kanilang pinagdaan. So yan yung mga isang dahilan bakit kailangan natin manalangin, panalangin, or manalangin para sa mga lost soul. Why we pray for the lost soul? Because it is morally right. It is good in the sight of God. So, paano natin manineglect ito? No? Maganda pa lang encouragement ito. Why we should pray evangelist ko kami, why should we pray for the lost. Nakakapag-glorify pala ito kung titignan natin sa ating Panginoong Diyos. Tapos nagagawan natin ng mabuti yung tao na ipinalaga ng Panginoong Diyos sa kaligtasan. At maging yung ating mga kapatiran sa church na nagbibigyan ng benefit ng ganito ang gawain ng pananalangin para sa paano natin i-neglect yung ganitong mga bagay na tunay na kaaya-aya sa Panginoon ng ating Panginoon. So the eye of God, praying for the lost, is excellent. So if we are neglecting praying, so dito tayo siguro guilty. If we are neglecting praying for the lost, like what is implied na ginagawa dun sa Ephesian Church, we are not just sinning the sin of omission, which is doing others good that will benefit them, but also we miss our purpose of glorifying. So, nagkakasala tayo na yung mabuting bagay na dapat natin gawin ay hindi natin nagagawa at namimiss natin yung purpose of glorifying God. Diba? What is the fifth end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So, kailangan natin glorify ang ating Panginoong Diyos at kung hindi natin ginagawa itong mga bagay na ito, so, hindi natin nagagawa ng kabutihan ng mga tao at hindi rin tayo or namimiss din natin yung purpose natin to glorify God. So, malaking bagay po ito mga kapatid para sa atin. Kung maniniglect natin sa mga bagay na ito, ay hindi po ito kaaya-aya sa Panginoon natin. So, muna dahil ito yung morally right sa ating Panginoon ng ating Panginoon. Kaya hindi natin ito kailangan pinapalagpasan. At ikalawang word dito is the word acceptable. Tagalog, sabi dito, ito'y mabuti at kaaya-aya. The word acceptable, word na ginamit dito is apodekomai. It means to applaud. It means to gladly receive. So hindi lang ito ordinaryong receive na word, but gladly receive means to applaud, to accept with satisfaction, to heartily welcome. So, ginamit din ito sa 1 Timothy chapter 5, verse 4. Sabi dito, 1 Timothy 5, verse 4, but if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents, for this is good and acceptable before God. Acceptable. So, hindi lang ito tinanggap ng ating Panginoong Diyos, but He gladly, heartily welcome. Meron siyang satisfaction to accept this kind of
prayer. So if we are praying that realistically, we are praying for the lost, nagagalak, kaaya-aya ito sa ating Panginoon Diyos. Kaaya-aya itong gawain ito sa paningin ng ating Panginoon Diyos. So, this is what He wants. Ito yung kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. The salvation of the world. So, praying for all the world is really gladly received. So, kaaya-aya pa lang yung pananalangin para sa mga lost, para sa mga wala pa sa ating Panginoong Diyos. So, katanggap-tanggap, kaaya-aya ito sa ating Panginoong Diyos. So, nawa ito'y nagpapaalala sa atin na huwag natin i-neglect or i-disregard itong ganito utos ng ating Panginoong Diyos kung magitan ng kanyang salita. So, itong acceptable na binanggit dito, it calls to mind the sacrifices they made in the Old Testament. Di ba sa Old Testament, they should offer sacrifices that is acceptable to God. Hindi sila pwedeng mag-offer ng hindi acceptable sa ating Panginoong Diyos. So, parang ganyan yung prayer, evangelistic praying. Parang katumbas niyan yung pag-offer ng sacrifice na katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. So, evangelistic praying is a sacrifice that is acceptable to God. The activity of prayer is acceptable to God. Yung ginagawa natin anong panalangin is kaaya-aya, katanggap-tanggap sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At ikalawang punto natin, unang punto natin kanina, evangelistic praying is morally right. It is good and for it is good and acceptable. Pangalawa, it is evangelistic praying. The reason why we should pray evangelistically is evangelistic praying is consistent with God's will. Sabi dito, acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So it is the will of God that men be saved. It is the will of God that men be saved. So, basically, sinasabi dito, it is consistent with His will. Consistent sa katangian ng ating Panginoong Diyos at sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. So, sa banal na kasulatan ko, God is repeatedly spoken as the Savior. Tignan natin ang ilang mga talata. Unang-una dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 1, sinabi dito, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, our hope. Another text, another verse na nagsasabing God is Savior is 1 Timothy 4, verse 10. Sabi dito, For to this end we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. And sa First Thessalonians 5, verse 9, 1 Thessalonians 5:9, sabi dito, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. So, and then Titus 1:3. Titus 1 verse 3, but has in due time manifested his word through preaching, which
which was committed to me according to the commandment of God, our Savior. And Titus 2, verse 10, not pilfering, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all. So, sa mga binasa po nating mga verses, it repeatedly uh, describe, re-refer sa ating Panginoong Diyos as the Savior. So God, our Savior, He is the Savior, or He is a Savior as He is the Creator and Sustainer. So, ating Panginoong Diyos, source and the architect of plan to rescue humanity through Christ Jesus. At yung mga binasa natin talata kanina, mainly sa New Testament yun, no? Even in the Old Testament, God repeatedly called us the Savior. Sa 2 Samuel 22, verse 3, 2 Samuel 22, verse 3, ang sabi dito, the God of my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior, you save me from the violence. And the Psalm 106, yan natin sa Psalms 106. May mahaba itong Psalm 106. Dito tayo sa another text na ating itong babasahin is Isaiah 43, verse 3. So, by time po tayo, basahin po natin yung buong Psalms 106. It pertains to God, our Savior. At sa Isaiah 43, verse 3, sabi dito, Isaiah 43, 3, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. So, sinasabi dito, the Holy One of Israel, your Savior. So, maging si Prophet Jonah, no, he acknowledges the amazing truth kanyang binanggit. Salvation is of Lord. Salvation belongs to God. Basically, sabi ko na ating Panginoong Diyos ay Savior. There is no other Savior but God. Kaya bakit tayo kailangan manalangin dahil is consistent with God's will, who is by nature, He is Savior. By nature, God is Savior. Kaya kailangan manalangin tayo sa Kanya para sa mga tao, mga wala pa sa ating Panginoon Ito Kristo. So, maging sa atin bilang mga Kristiyano, no, yung ating pagtawag sa ating Panginoong Diyos, God our Savior, ito yung nagdi-describe sa atin or nagre-remind sa atin or nagpapaalala sa atin that we are sinners. So, pag tumawag tayo sa isang tao na iligtas niya tayo, bakit na tayo iligtas? May kalagayan tayo. So, tayo tumatawag sa Diyos ngayon that He is a Savior, no? So, ililigtas niya tayo, tumatawag tayo sa Kanya para sa kaligtasan dahil tayo ay mga makasalanan. Na-acknowledge natin na ang ating na tayo ay mga makasalanan at kailangan natin ng pagligtas. So, it describes us a sinner that was only saved because sa pagliligtas na Savior natin. It is also polemic o kung pag sinabi natin polemic, ito ay isang pahayag o isang ulat na tumutuyog sa isang bagay na hindi totoo. So,
to the false teaching that people can be saved by the obedience to the law and by having higher knowledge of truth. So tumutulig sa ito laban sa false teaching that people can be saved by the obedience of the law. Diba, nakita natin yan in the earlier pag-aaral natin dito sa uh, First Timothy. May mga ganyang false teachings na nangyayari doon na maaaring magkaroon ng kaligtasan by the obedience of the law, maling paggamit ng law. At meron ding paggamit ng higher knowledge. Tinitingnan nila na sila yung mas may alam sa tungkol sa Diyos at sila lamang yung maliligtas. So, yan yung tumutuligsa sa mga false teaching na yan. Ang ating Panginoong Diyos ay inherently sa kanyang sarili, He wants all people to be saved. So, tingnan natin kung anong mas ibig sabihin. Ano ba yung sinasabing ang ating Panginoong Diyos who wants all people to be saved? So, in other translation, itong once na ginamit sa NASB, sa ibang mga translations, who wills ang ginamit, at ang iba naman, sa ESV, I think, desires, who desires all people to be saved. So, ito ba ay nagtuturo ng universalism na kung saan ang Diyos ay He wills all men to be saved and that God accomplishes whatever He wills. And yung universalism nagtuturo that everyone will be saved. Dahil will nga ng ating Panginoong Diyos at walang makakapigil sa kanyang will. So yan ang claim ng universalism. That God wills all men to be saved and that God accomplishes whatever He wills. That everyone will be saved. Ganun ba yun? So, ito po sa will na ito o yung want na ginamit dito, there are two basic words for will. There are two basic words for will. Yung telio and bulumay. So, ang ginamit ko dito is yung telio. Telio, tama ba yung pronunciation? Telio. Reflects the will of desire springing from feeling and inclination. So, also yung bulumay naman speaks of will coming for a precise determination. Mas mabigat yung will na pagdating sa bulumay. So dito, it is not saying that God has willed in the bulumay sense na He has the precise determination to save yung kaligtasan ng lahat at walang may iwang hindi maliligtas na claim ng universalism. So, it is not saying that God has willed in the bulumay sense that He has precisely determined the salvation of all men. And that is sovereign given fact. So, everybody is going to be saved. So, meron talagang desire or yung want ang ating Panginoong Diyos that everyone is saved. Diba? Pag ginamit natin yan, so magbigay tayo ng example. No? Kung ang ating bang Panginoong Diyos, does He will us na tayo ay magkasala? Diba? Hindi niya wini-will na tayo magkasala. Pero tayo ay nagkakasala, diba? Tayo ay nagkakasala pero hindi wini-will yun ng ating Panginoong Diyos, pero nagagawa pa rin natin magkasala. So, hindi yun yung kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa atin na tayo magkasala. Ganito rin, ang will ng Panginoon is everyone to be saved because basically, He is a Savior. Siya yung tagapagligtas. It is consistent to His will. So, there is universality here of that call of the gospel. Dahil diyan kailangan natin i-proclaim ang gospel ng ating Panginoong Diyos dahil yan nga yung consistent will ng ating or consistent yan sa will ng ating Panginoong Diyos. The proclamation of salvation of God
through Jesus Christ. Kailangan natin gawin yan. And the universal call to all men to repent. Yan yung kailangan natin gawin. To universally proclaim the gospel. Hindi natin alam kung sino yung mga maliligtas, sino yung mga elect. It is for God's knowing. Hindi po natin alam yung mga yon, but our call is to proclaim the gospel universally and to proclaim the salvation of God through our Lord Jesus Christ and to call people to repent of their sin. So, meron pong mga katuruan or mga maling katuruan na ina-accuse ang ating Panginoong Diyos that He willed the damnation of the elect. Diba? Yung pagkakaunawa nila sa global stages din at hindi tayo bago dyan sa mga mga uh, accusations na yan na ina-accuse nila pagdating narinig nila yung election, yung doctrine of election, ina-accuse nila ang ating Panginoong Diyos that inelect niya yung iba pero hindi niya inelect yung iba. So ina-accuse nila ang ating Panginoong Diyos that ang ating Panginoong Diyos He will to for the damnation of the elect. Pero they accuse that in the case of the reprobate, sabi ni paliwanag ni Dr. Arthur School, no? Sabi niya, they accuse that in the case of the reprobate or non-elect, that God intervenes in their lives to harden their hearts or to create as if fresh evil in their souls to make sure that they don't repent and come to faith. So, ganyan ang pagkakaunawa nila dun sa kabilang bahagi ng mga hindi naligtas. So, kung may inilike ang ating Panginoong Diyos pagdating sa mga non-elect, ito yung sinasabi nilang ginawa ng ating Panginoong Diyos, that God intervenes in their lives to harden their hearts, to create fresh evil. Ang Diyos daw nagbibigay ng fresh evil in the souls of men to make sure that they don't repent. Hindi sila lumapit sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, para hindi sila maligtas. Na positively, ginawa ng Panginoon sa kanila yon para hindi sila maligtas. Yan yung accusation of that false teaching. No? So, but that is not the God of the Bible. There is no biblical theology that can teach that God is pleased with the damnation of the wicked. Sa Ezekiel 33 verse 10, sinabi doon ng banal na kasulatan. Sabi niya doon, as I live, tingnan na lang sa inyo mga Bible, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Sabi ng Panginoong Diyos, turn from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? So hindi kalooban or hindi will or hindi nais ng ating Panginoong Diyos na anyone is mapahama. Against yun sa kanyang will na propagated ng mga ibulan. So hindi po yan ang Diyos na ating pinapaniwalaan. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, tayo pong lahat ay papunta sa kapahamakan. So kung may mga naligtas man po, that is by the grace. Kung may naiwan yung iba, they receive justice. At wala po, sabi nga po doon ni Arthur Scroll, no one receives injustice. Merong nakareceive ng grace, merong nakareceive ng justice, pero walang nakareceive ng injustice. So there is no theology that can teach that God does not will all men everywhere to be saved. So God
in Book of Acts, chapter 17, he has called all men everywhere to repent. He has called everywhere all men to repent. So universal po ang pagtawag ng pagsisisi sa kasalanan. Universal din yung pagtawag ng pananampalataya sa ating. We will have all men to be saved and to come to the knowledge of truth. What is this to come to the knowledge of truth? Truth ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kung ano yung kaligtasan. Anong nilalaman nito? Nakikita natin dito, makikita natin that God is Savior. The Savior, makikita natin, nagkaloob ang ating Panginoong Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, that is righteous God na nagbayad sa kasalanan ng kanyang mga tao. Kasama, hibad, or napapaloob dito sa katotohanan ito, yung kalagayan ng tao na siya ay makasalanan at papunta sa kapahamakan at tinatawag siya para sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. So, yan yung coming to the knowledge of bulalaman ng truth na yan. Basically, yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Salvation occurs when we come to the knowledge of the truth. Kung nalaman mo na ikaw ay makasalanan, papunta sa kamahamakan at nakita mo yung call of the gospel that you repent of your sins, nakita mo na nag-provide ang ating Panginoong Diyos ng pagliligtas kung magitan ng kanyang love. You come to the knowledge of truth. Not you obtain the salvation. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at sa natatayang tagapagligtas ng ating Panginoon. So God wills and desires the salvation of all men from the moral. So, morally, ito yung viewpoint ng ating Panginoon Diyos. There's not one, everyone to carry. Kagaya ng binasa natin sa Ezekiel 33. That's why He commands all men everywhere to repent. And that's why we are to pray for the lost. For them to come to their senses, nakita nila yung kanilang kalagayan, na sila ay makasalanan and become to God for repentance at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Pangatlong punto natin, evangelistic praying reflective of God's nature at what God. Sabi dito sa verse 5, sapagkat may isang Diyos. Sapagkat may isang Diyos. So, evangelistic praying is reflective of God's nature as one God. For there is one God. There is only one God. It is contrary to the beliefs of the people in this world that there are many gods or marami silang propagated gods in their minds. They have different gods of other religion and claims that it doesn't really matter at kung basta ikaw ay sincere, basta ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay matupunta sa langit. Yung claim ng karamihan, no? It is strange, no, na yung iba nag-claim ng Christianity, nag-claim that they are Christian, pero pag tinanong sila, maliligtas ba yung tao dahil mabait siya? Agree sila dahil mabait naman daw yung tao, sincere naman daw yung tao, so sila ay they will go to heaven. Pero hindi po yan ang tinuturo ng Scripture. That's not true. There is only one God. And itong one God na ito, or one God, ay nagbigay ng only one Savior. And that is through our Lord. There is only one God. In Isaiah 44 verse 6, Isaiah
44:6. Let's read. Sabi dito, "Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, I am the last. Besides me, there is no God. There is no God other than our, the true God of the Bible." So, God said it is clearly that, as it would be said, I am the first and I am the last. And beside me, there is wala nang iba pang yun. There is only one God. At bakit kailangan natin manalangin para sa mga lost soul? Because it is reflective of God's nature. God. Paul says dito, there is only one God and one Savior, God. By nature, the Savior, di ba? Then that one God, it stands with the same relationship to all men in the relation to salvation. If there is one God, and that one God is the Savior, and that one God desires all men to be saved, then He is the God of all, in whom all we must believe. If all are to be saved, at dahil God, therefore we must pray for all. Dahil may isang Diyos at ang Diyos na nag-isa ay nagtalaga ay ang Savior God natin, then isa lamang ang daan para sa kaligtasan at yan ang kailangan natin gawin sa panalangin. Dahil ang ating Panginoong Diyos lamang ay nag-iisa at siya yung nag-iisa may kakayahan upang magligtas ang mga kasalanan na tulad natin. So, once again, ito'y tumutulig sa claim ng mga Jews o ng mga Jewish sect, yung pagtuturo ng exclusivism na parang sila lamang yung pinapaboran or apple of the eye ng ating Panginoong Diyos. So, yan yung itong katuruan ito, there is one God, is again a polemic to the exclusivism by the Jewish sect that makikita rin natin sa Ephesian Church. So, hindi po ganoon ang ating Panginoong Diyos na exclusive lamang siya para sa ilan. Romans 3:29 says, sabi doon, is He the God of the Jews only? Is He not also of the nations? Si Apostle Paul ang sabi nito, he wrote in Romans, no? Yes, of the nations also, seeing He is one God. And sa first Corinthians 8:6 then, there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him. So, kung ang kaligtasan ng ang mga tao ay maliligtas, they are going to be saved by that one God. And they are going to be saved through the relationship with that one God. And basically, basic katuruan patungkol sa kaligtasan. That if men are to be saved, they are going to be saved by that one God. And they are going to be saved through the relationship with the one God. And since that one God desires that all men come to salvation, then yun yung utos sa atin. We are, again, pray. Pray for all. That's the third reason why we should pray for all. Because by nature, pray. At para sa ating location, para sa atin bilang mga mananampalataya, para sa atin bilang mga mananampalataya. As Christians,
We are saved by grace of God through Jesus Christ. Hindi lamang po ito para sa ating benefit in going to heaven, no? But ultimately, for the glory of God. Yung paglulugtas ultimately for the glory of God. But we benefit also that we will go to eternity. So we have heard that praying for the lost, praying for the salvation of people glorifies God. And narinig din natin that it is excellent, kaaya-aya, and admirable to the sight of God. So, I raise this question, mga kapatid. I raise this question to you. Are you going to continually neglect praying for the lost and miss the privilege to glorify the only God who saved you from sure damnation? So, manineglect ba natin yun? Or continue ba natin neglect ng manalangin para sa mga lost soul na magbibigay sa atin ng privilege to glorify God? Sabi natin kanina, di ba? Nag-glorify ang ating Panginoong Diyos. Nagagawan natin ang kabutihan ng tao, liligtas ng Diyos dahil sa bahagi tayong nanalangin. Although hindi tayo yung nagligtas sa Kanya, ang Diyos ang nagligtas sa Kanya. Maging kabahagi lamang tayo sa pananalangin. And again, even the church, in 85, pag nakita nila yung kaligtasan na ginagawa ng ating Panginoong Diyos, will we continue to neglect this? Dahil tayo ligtas na. So, maaaring guilty po tayo diyan. O maraming guilty po sa atin yan. So, mga kapatid, let us repent of this sin, of omission, of failing to pray to God's evangelistically. Malalaman natin, no, that God is pleased. Bakit natin neglect ang mga gagawin ito? Ang nais talaga natin is glorify. To glorify God. Ang nais talaga natin glorify ang ating Panginoon Diyos. How can we? Ito yung panawagan natin to repent of this sin na maaaring lahat tayo dito ay pinutin. And isa pa, may we continue to proclaim that there is one God and Savior sa pamamagitan ng ating paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos bilang mga Kristiyano at sa pamamagitan ng ating pamumuhay. May we continue to proclaim the good news that there is one God and one Savior, our Lord Jesus Christ. And let us continue to herald the universal call of the gospel. Wala po tayong pipiliin. The call for the gospel is universal kasi hindi natin alam kung sino yung ililigtas ng ating Panginoong Diyos. The call to all people to repent and to believe in Jesus Christ for their salvation. So nawa, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na magawa yung mga bagay na ito na para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, narinig natin kanina din, no? God is the only Savior. God is the only Savior. Hindi sa pamamagitan ng iyong religiosity, hindi sa pamamagitan ng iyong good deeds, hindi sa pamamagitan ng iyong sincerity na ikaw ay maliligtas. Hindi yan yung tagapagligtas. There is only one God and one Savior. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Those mga bagay na binanggit ko, no? Religiosity, yung kabutihan mo, good deeds mo, yung sincerity mo, hindi yan yung makakapagligtas sa'yo dahil hindi pleasing yan. Hindi acceptable yan in the sight of God. The only acceptable na batayan para sa ating kaligtasan, it is by repenting of your sins and believing to the only Savior God has provided, and it is our Lord Jesus Christ. Apart from Christ, no one will be saved. So kaibigan,
na makarinig ng mensaheng ito. Nawa, malaman mo ang iyong totoong kalagayan ay ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas at ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa nag-iisang Diyos at sa kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Jesucristo. So nawa, magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin. Maraming Panginoong Diyos, salamat po sa inyo pong salita. We may not fully hindi ko man fully na-articulate ang inyong salita. But Lord, nawa patuloy kang tumilos sa buhay ng mga taong makakarinig ng mensahe mo. Ikaw ang tumilos para sa pagkaunawa ng iyong salita. Ikaw lamang nawa ang maitaas, ikaw lamang ang mapapurihan. At sa lahat ng mga bagay na ipinapagawa mo sa amin, O Diyos, nawa tulungan mo po kami na magampanan namin. Jesus.